Ngayon, nasa part 3 na po tayo. Itutuloy po natin ang pag-aral tungkol sa nangyari kay Jesus. Nabasa natin kanina na si Jesus pala na galing sa lahi ni David, hindi pala siya literal na anak ng Diyos, tatawagin lamang pag nagawa niya yung inutos sa kanya ng Diyos, na actually pagtutuloy lamang ng hindi nagampanan ni Solomon, na yun nga, may paunawa sa kanyang mga kababayan ang pangalan ng Diyos. Doon pa lang siyang tatawaging anak na ng Diyos. Ang problema kay Jesus, imbis na sinunod yung utos ng Diyos, siya ay nagpanggap na anak ng Diyos dahil kay Pedro at nangaral na may iglesia na itatayo para sa kanyang sariling pangalan, imbes na yung trabaho niya para sa pangalan ng Diyos. Kaya, ang nangyari, hinampas siya ng mga tao o pamalo ng mga tao. Nagkaroon ng katuparan yung nakasulat sa 2 Samuel 7:14 na siya ay paparusahan ng mga tao dahil gumawa siya ng kasamaan. Ang tanong ngayon ay ito, totoo ba na ang trabaho ni Jesus ay para naipakilala yung pangalan o maipaunawa yung pangalan para sa mga kababayan niya? Basahin natin dito sa John 17:25 hanggang 26. Ito po nakasulat. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo pa sa kanila at ako'y sa kanila. Ang sabi ni Jesus, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Anong pangalan? Di nga natin alam, di ba? Kung ano-anong pangalan ang tinatawag natin sa Diyos. Ibig sabihin, hindi niya nagampanan. Pero kung naipakilala niya, para daw yung pag-ibig ng Diyos na nasa Kanya, mapunta sa atin. Kaya nga, God is with us o Emmanuel sana. Kung nagawa niyang maipaunawa sa mga Hudyo yung pangalan ng Diyos, ang Diyos sa kanila. Ang problema, hindi niya nagawa. Hindi nagkaroon ng katuparan yung God with us. Ang pagkaunawa ng mga tao, God with us kasi si Jesus, Diyos ng katawang tao, kaya God with us. Hindi nila alam, trabaho pala yun na dapat sana ginawa ni Jesus. Problema, iba ang ginawa. Nagpanggap na anak ng Diyos, nagtayo pa ng bahay sa sariling pangalan, imbis na sa Diyos. Teka muna, kung yan gumawa ng kasamaan, paano siya nakapagpagaling ng may sakit? Paano siyang nakagawa ng mga milagro? Ang question ngayon, kaninong kapangyarihan yon? Sinong nangako sa kanya? Ito ngayon ang ipinaunawa sa amin ni Maestro. Dito po sa Lucas 4:3 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. Ito ho, Lucas 4:3 hanggang 7. At sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Dito po sa tagpong ito, ayon sa paliwanag ni Maestro, sinusubukan ng dyablo si Jesus. Ang topic, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, itong bato, gawin mong tinapay. Ang challenge dito ni Satanas o ng dyablo kay Jesus, kung siya yung anak ng Diyos. Okay. Dahil alam ng dyablo na hindi siya anak ng Diyos. Kung ikaw si Jesus, alam mo na ang hula sa iyo, yung trabaho na hindi nagawa ni Solomon, yung sa 2 Samuel 7:12-14, hindi mo dapat pag-aaksayahan yung pagsusubok sa iyo ni Satanas na ito. Teka muna, hindi ako anak ng Diyos, anak na ako ni David. Hindi ko kailangan gawing tinapay yung bato. Ganun ang dapat na sagot mo. Okay? Kasi nga, sina-challenge ng dyablo si Jesus. Kasi nga, siya may power. Si Jesus, wala. Ibig sabihin lang ho dito, alam ng dyablo yung nasa isip ni Jesus. Gusto ni Jesus na talagang ipakilala sa tao na siya ay anak ng Diyos na literal. So, lumalabas, parang kinukutya siya ng dyablo. Sige nga, kung ikaw ay anak ng Diyos, itong bato gawin mong tinapay. Kung ako dyablo, kaya ko yan eh. Ikaw pa kaya. Di ba sabi mo, anak ka ng Diyos? Parang ganun yung dating. Yun yung paliwanag ni Maestro. Anong katunayan na nung bata pa si Jesus, talagang may ambisyon na siyang magpakilala ang anak ng Diyos na hindi naman dapat kasi nga anak na siya ni David. Dito natin mababasa sa Lucas
2:42. Ituloy natin ang basa hanggang 51. So sa Luke chapter 2 verses 42 to 51, ito pong nakasulat. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang maganap na ang mga araw, at sa pagbalik nila ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at di nalalaman ng kanyang mga magulang. Sabihin na wala si Jesus. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw sa paglalakbay at hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at sa mga kakilala. So nakakaawa dito yung mag-asawa kasi kumbaga hinanap pa nila sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, kakilala kung nasaan si Jesus. So isipin na lang natin, kumbaga may isang bata na nawala sa department store, ang magulang hindi na malaman kung anong gagawin, kung saan hahanapin. Nung panahon ni Jesus, talagang mahihirapan yung nanay at tatay niya na si Maria at Jose na hanapin siya. Kasi nga, wala pa namang mabilis na sasakyan noon, wala pa namang technology. Sa panahon natin, pag ng anak mo nawala sa department store, mananawagan ka kung sino nakakita sa kanya. Panahon ni Jesus, talagang isa-isahin ang mga magulang niya, yung pinuntahan nila, yung pinanggalingan nila, babalik talaga sila doon. Ano nangyari? Verse 45. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nangyari na nang makaraan ng 3 araw, ay natagpuan nila siya sa templo. So 3 days. Saka pala nila natagpuan. Na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya'y nakakarinig ay nagsipanggilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Sabihin, bata pa lang si Jesus, alam niya na yung nakasulat. Sabihin din ito, alam niya na kung ano yung magiging trabaho niya sa umpisa pa lang. Ngayon, tuloy lang natin ang basa. At nang siya'y mga kita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ng ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. Sabihin, bakit naman anak ganyan? 3 days ka na namin nahanap kung kani-kanino. Nandito ka lang pala. So kung ikaw si Jesus at mabuti kang anak, ang dapat mo sabihin, pasensya na po, ina. Kumbaga magsasabi ka kung ano yung nangyari. Ganun dapat. Tingnan natin kung ano yung sagot ni Jesus at pakinggan natin kung tama pagsagot ni Jesus. Verse 49, at sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila ay sinabi. At lumusong siyang kasama nila na pasa Nazaret at napasakop sa kanila at iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Ibig sabihin, ang sagot ni Jesus, Teka, bakit niyo ako hinahanap? Di ba alam ninyo na dapat yung trabaho ko sa daddy ko? Yun, sa bahay ng aking ama. Tandaan natin, anak lang siya ni David, hindi siya talaga anak ng Diyos, pero yung salita niya, wala sa natural na paraan. Nangangahulugan, noon pa lang, inaambisyon niya na yung titulo na tatawaging anak ng Diyos. Nasa isip niya, literal siyang anak ng Diyos. Kaya nung pagbalik kay Satanas, dun sa tagpo kay Satanas, nung tinatanong siya ni Satanas, sige nga, kung ikaw yung anak ng Diyos, itong bato gawin mong tinapay. Kaya ganun yung approach ni Satanas, kasi alam ni Satanas na gusto ni Jesus magpakilalang anak ng Diyos, pero hindi niya magawa kasi nga, hindi naman talaga siya literal na anak. Anak lang siya ni David. At higit sa lahat, wala siyang kapangyarihan. Tinutuya siya ni Satanas. Ngayon balik tayo doon sa nakasulat. Ngayon basahin na natin ang sagot ni Jesus. At sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Gumagamit si Jesus ng talata. Nangahulugan nung unang panahon pa man, gumagamit na sila ng Biblia. Gumagamit na sila ng nakasulat. Yung bang sinalita ni Jesus na yan, nakasulat ba yan? Deuteronomy 8 verse 3. Ito pong nakasulat. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang upang kanya maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na bumula sa bibig ng Panginoon. Yung palang sinalita ni Jesus, nakasulat pala talaga yan. Sinalita propeta Moses yan. Ngayon, nung sinagot siya ni Jesus, na ginamitan siya ng talata, ito ngayon ang ginawa ng dyablo.
Verse 5, at iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. Ito po, gagamitin natin yung ating talino at unawa. Sabi ni Maestro, iniakyat daw ng dyablo si Jesus. Si Jesus, sinasamba, kinikilalang Diyos. Tapos mabasa natin na iniakyat siya ng dyablo. Parang hindi ho makatotohanan na Diyos si Jesus kasi imagine dyablo. Dyablo, bit siya. Nilagay siya sa taas. Pinakita, kaharian sa sanlibutan. Ang Diyos siya may gawa ng lahat. Tapos ito, Diyos daw nagkatawang tao, pero pinapakitaan ng dyablo ng kaharian sa sanlibutan. Nangangahulugan lang po, hindi talaga anak ng Diyos o Diyos man si Jesus. Tao lamang siya, nagaling sa lahi ni David. Tuloy natin ang basa sa 6. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamalang ito at ang kwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Nilinaw ng dyablo, pinakita sa kanya, kay Jesus, buong mundo. O ibibigay ko sa iyo lahat to, kasi naibigay na sa akin, at ibibigay kung kanino ko ibig. Sabi ng namayapang maestro, kaya sinabi ng dyablo na ibigay na sa kanya, kasi nung panahon pa ni Adan at ni Eva, nung nadayan yung mag-asawa, napanalunan niya ang mundo, kaya naibigay niya sa kanya. Kaya ngayon, ang sabi ng dyablo, ibibigay ko kanino ko gusto. Ngayon, ano ang paraan para makuha ni Jesus ang buong mundo? 7. Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat, sabi ng dyablo. Bibigay ko sa iyo lahat yan. Pero, ito naman, sambahin mo ako, sabi ng dyablo. Bibigay ko sa iyo yan. Ngayon, ang paliwanag ni Maestro ganito. Ang sabi ng dyablo, buong mundo kanya. Kung buong mundo ay kanya, dapat ang sinasamba ngayon ng buong mundo ay ang dyablo. Ngunit, sino ba ang sinasamba at niniluwalhati ngayon ng buong mundo? Di ho ba si Jesus? Sino ang nangako ng kwalhatian, kapangyarihan kay Jesus para sa buong mundo? Di ho ba ang dyablo? Nangangahulugan ang buong mundo, nitong kwalhatian. Tinupad ng dyablo yung kanyang salita kay Jesus, dahil si Jesus pala ay sinamba ang dyablo. Yan po yung malalaman natin ngayon. Bago natin alamin ang topic na yan, basahin natin sa 13. Kasi ang pagkaunawa ng tao, simula nung mag-usap sila ng dyablo dito, hindi na mulit binalikan ng dyablo si Jesus. Pero ito pong nangyari. 4 verse 13, at nang matapos ang dyablo ang lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan niya ng ilang panahon. Ang paliwanag ni Maestro, kung hiniwalayan ka ng dyablo ng ilang panahon, babalikan ka sa tamang panahon. Kailan yung tamang panahon na yan? Nung panahon na nag-uusap sila ng mga apostol niya kasama si Pedro. Anong ginawa ni Pedro? Ikaw yung Kristo, ang anak ng Diyos. Tapos, nasakyan ni Jesus. Walang nagsabi siya dito, kundi yung daddy ko na nasa langit. Sabihin, doon na nakuha ng dyablo yung ginawa ni Jesus na pagpapanggap. Kaya nung huli, sinalit ni Jesus kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Satanas ka. Ikaw ay tisod sa akin dahil siya napahamak ako. Kasi alam ni Jesus na ang ginamit pala ng dyablo upang balikan siya ay si Pedro. Ganun pa man, huli na ang lahat. Ngayon, alamin natin, paano ba sinamba ni Jesus ang dyablo? Anong ginawa niya? At ano ang paraan? Kasi sabi ni Maestro, ganito niya binuksan ang isip namin. Ang aral na nakasulat dito sa Biblia ay dalawang aral. Aral ng Diyos at aral ng dyablo. Para malaman natin kung anong ginawa ni Jesus, kung talagang sinunod niya ang aral ng dyablo, dapat malaman natin ang aral ng Diyos. Pag nalaman natin ang aral ng Diyos at ang aral ng dyablo, tayo ba ay maluloko pa? Diba hindi na? Yan po ang gagawin natin ngayon. Ngayon, ano ba yung pagsamba sa Diyos? Alamin ho natin yan dito sa sinulat ni Haring Solomon, dito sa Ecclesiastes 12:12 hanggang 14. At bukod dito, anak ko, maaaralan ka. Kinakausap na po tayo dito. Tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Sabi dito, paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Sabihin, ang daming nag-aral tungkol sa Biblia, napagod na lang. Tuloy natin ang basa. 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig.
ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang sabi ni Solomon, ito na yung pinaka-summary, wakas ng bagay, lahat narinig. Matakot sa Diyos, sundin ang utos, yun ang buong katungkulan. Ang daming nag-aral tungkol sa Biblia, kung ano-ano ang paliwanag. Nilinaw ni Solomon, ang mahalaga, matakot sa Diyos, sundin ang utos. Tanong, paano natin maunawaan yan? Saan natin babasahin? Para hindi tayo mapagod, kasi nga marami daw pag-aaral kapaguran. At ibasahin natin sa Isaiah 34:16. Ito pong nakasulat. Iyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at iyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Wala mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat inutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Para pala maunawaan natin yung ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon at pagsunod sa kanyang utos, ang babasahin natin yung aklat ng Panginoon. Ito palang aklat ng mga propeta para hindi tayo mapagod. At kaya, di ba, kaya natin nalaman na may sugong darating kasi binasa natin sa aklat ng mga propeta. At ito na nga, dumating na yung inutusan, pinakilala na yung aral ng Diyos na doon sa website na thename.ph para hindi na tayo mapagod. Kasi nga, siya ay propeta ng Diyos. Ngayon, balikan natin ang Ecclesiastes 12:12 hanggang 14. Ito pong nakasulat. Bukod dito, nako, maaaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Itong wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Pag tayo ay tunay na natakot sa Diyos, sinunod natin ang utos, ang pagpapala ay ito, malalaman natin ang nakakubling mabuti at ang nakakubling masama. Ibig sabihin, hindi na ho tayo maluloko. Basahin natin ulit sa Deuteronomy 11:26 to 28. Ito po ang nakasulat. Narito, nilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon inyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Ano ba yung pagpapala? Pag sinunod yung utos, takot sa Diyos, sundin ang utos. Sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakakilala. Kaya tama, nung binasa natin yung sa Ecclesiastes, pag sinunod natin ang utos ng Diyos, at tunay tayong natakot sa Diyos, malalaman na natin mabuti at masama. Ibig sabihin, hindi na tayong maluloko. Alam na natin kung ano yung gagawin natin para mapapasailalim tayo sa pagpapala ng Diyos at ano ang iiwasan para hindi tayo masumpa. Tanong, ano ba yung ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon? Marami kasing nagsasabi, takot ako sa Panginoon. Ano ba yung takot sa Panginoon? Mahalaga ba na dapat nating hanapin ang tunay na kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon? Saan ba inihambing yan? Nasusulat yan sa Kawikaan chapter 2, verses 4 hanggang 5. Itong nakasulat. Kung yung hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayo iyong maunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Ayon kay Maestro, pag hinanap natin ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon na parang kayamanang natatago, masusumpungan natin yan. Kaya tayo nandito ngayon at nakikinig sa aral na to dahil hinahanap natin ang Panginoon, ang tunay na pagsunod sa Panginoon. Ngayon, anong ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon? Dito po natin babasahin sa Kawikaan 9:10. Ito po ang paliwanag ni Maestro na base sa babasahin natin. 9:10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Yung palang tunay na pagkatakot sa Panginoon ay yung makilala mo ang banal. Pag sinabing makilala ang banal, makilala mo yung Diyos na kinakatakutan mo. Takot ka nga sa Diyos. Anong pangalan? Ang daming pangalan. Hindi yung takot sa Diyos. Takot loko yun. Gawa-gawa mo lang yan. Sabi mo lang yan. Hindi yan totoong takot sa Diyos. Hindi mo alam ang pangalan eh. Bakit? Totoo ba na pag sinabing pagkakilala sa banal, yan ba ibig sabihin yan? Yung pagkakilala sa pangalan. Alamin natin, sino na ba ang banal? Revelation 15:4. Ito po ang nakasulat. Sayin po natin, sinong hindi matatakot o Panginoon? Tandaan natin ang topic, pagkatakot sa Panginoon.
Sinong hindi matatakot o Panginoon at walhatiin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat lahat ng mga bansa ay darating at magsisisamba sa harap mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag. Nangangahulugan, nilinaw sa Revelation, ang pagkatakot at ang pagwalhati sa pangalan ng Panginoon, sapagkat siya lamang ang banal. Ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Yung takot sa Diyos na tunay is makilala mo ang kanyang banal na pangalan. Pag nagawa natin yan, doon pa lang tayo magkaroon ng tinatawag na tunay na karunungan at kaunawaan tungkol sa aral ng Diyos. Saan ba nagkulang ang tao? Kawikaan 4:7. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Ayon sa palawaran ng Maestro, kaya tayo nag-aaral. Ganun pa man, sa paghahabol natin ng karunungan, meron nagkulang. Tuloy natin yung basa. Buuhin ko po ang basa. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ganito niya piniliwanag itong binabasa natin. Nagsumikap ang tao para makapagtapos, ngunit nagkulang tayo sa unawa. Anong katunayan? Ang daming tao, ang taas na ng naabot na pag-aaral. Pero, pagdating ng linggo, sasambahin natin yung tao na bugbog sarado at sisigaw pa, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Taong sumigaw na sinisisi ang Diyos kung bakit siya pinabayaan, yun ang sinasamba natin. Nasaan ang unawa po natin doon? Marunong lang ho tayo, pero kulang tayo sa unawa. Kaya anong nangyari sa mundo natin yun? Sumpa. Kung kailan pa na matindi yung kaalaman na natin sa panahon natin, pero mas lalong tumitindi pa yung dinadanas nating krisis dahil hindi natin nagamit yung ating unawa. At ngayon pa lang, sa panahon na to, sa yugto ng kasaysayan, na ang tao magkakaroon na ng pareho ng karunungan at unawa dahil makikilala na natin ang pangalan ng Diyos, masusunod na natin ang kanyang mga utos na noon pa man ay naihayag na ni Maestro. Kaya malaking bagay po na bago pa man siya pumanaw, pinakumpleto na ni Maestro yung mga mahalagang aral ng Diyos na nandoon po sa website at thename.ph para lahat ng tao sa ganitong yugto ng kasaysayan ay magkaroon na ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos na hindi na kailangan pang pag-aralan sa anumang eskwela, kundi lahat may access na. Doon po yan sa website ng thename.ph. Ngayon, alam na natin yung ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos at yung pagsunod sa utos, at yung pala ay kailangan makilala din natin ang kanyang pangalan. Pag nakilala natin ang kanyang pangalan, doon pa lang tayo tunay na nakakasunod sa utos ng Diyos at masasabing tunay na natatakot sa Panginoon. Alamin na natin yung pagsamba sa Diyos at pagsamba kay Satanas at tingnan natin kung anong ginawa ni Jesus. Dito na po tayo sa Genesis 2:16-17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamatay ka. Simple-simple lang yung bilin ng Panginoon kay Adan. Pwede mo kainin lahat maliban sa isa. Pag kinain mo yun, mamamatay ka. Utos ng Diyos, simple. Pagpapala, sumpa. Ano naman ngayon ang sa dyablo? Genesis 3:1-4. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa para na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa 5 punong kahoy sa halamanan? Nangahulugan, ang sistema ng dyablo, kabaliktaran ng utos ng Diyos. Ang salita ng Diyos, pwedeng kainin lahat, maliban sa isa. Ang sabi ng dyablo, sabi ba ng Diyos, huwag mong kainin lahat? Baliktad. Ano ngayon ang sabi ng babae? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Tatapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. Ang sabi ng babae, pwede kami kumain sa lahat, maliban lang sa isa. Pag ginalaw namin yun, mamamatay kami. Ano ang sabi ng dyablo? 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sabihin, kabaliktaran ng aral ng Diyos. Sabi ng Diyos, pwedeng kainin lahat, maliban sa isa. Sabi ng dyablo, sabi ng Diyos, huwag mong kainin lahat. Tapos nung sinagot siya ng babae, hindi, pwede namin kainin lahat except sa isa. Pag kinain namin isa, mamamatay kami. Sabi ng dyablo, hindi kayo mamamatay. Baliktad na baliktad yung aral ng dyablo.
Nangangahulugan, ang pagsamba kay Satanas ay baliktarin mo yung aral ng Diyos. Kaya nung sinalita ng Diablo kay Jesus na sambahin siya, ang ibig lang sabihin ng Diablo doon, gawin ni Jesus yung ginawa niya nung panahon ni Adan. Ano yan? Baliktarin mo yung utos, kita mo nanalo ako. Ngayon, kung gusto mo sa iyo yan, baliktarin mo rin yung utos ng Diyos. Ganun po yung gagawin dapat ni Jesus kung gusto niyang mapunta sa kanya yung kapangyarihan ng Diablo. Ngayon, nung panahon ni Adan at Eva, isa lang ang utos ng Diyos. Kaya isa lang yung biniliktad ng Diablo. Yung utos ng Diyos, huwag kakainin yung pinagbabawal. Sa Diablo, hindi, pwedeng kainin yan. Kaya yun ang biniliktad niya. Sa panahon ni Jesus, ang utos ng Diyos, 10 utos na. Sa makatwid, ang babaliktarin ngayon ni Jesus, yung 10 utos na ng Diyos. Tingnan natin ano nangyari. Basahin na natin dito sa Deuteronomy 4 verse 2. Ito bang utos ng Diyos? Pwede ba natin yang baguhin, dagdagan, o bawasan? Ito pong nakasulat. Huwag ninyong daragdagan, ibabawasan ang salita na aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo. Nangahulugan, yung utos ng Diyos, particularly ang 10 utos, hindi pwedeng dagdagan o bawasan. Kasi nga, may sanalita na ang Diyos na pagpapala at sumpa. Kaya dapat sundin natin yan. Ano ang ginawa ni Jesus? Tandaan natin na kung si Jesus sinunod niya ang Diyos, as is yan. Dapat yung 10 utos din ang ituturo ni Jesus. Ngayon, alamin natin ano nangyari. Matthew 22:34-40. Ito pong ginawa ni Jesus. Datapat na marinig ng mga Pariseyo na kanya napatahimik ang mga Saduseyo ay nangagkatipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksohin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Tandaan natin, ang topic, alin yung dakilang utos sa kautusan? Ano ang sagot ni Jesus? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos sa buong puso mo at ang buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito ay nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Anong nangyari po sa 10 utos? Ginawa ni Jesus na 2 utos na lang. Yung iibigin daw ang Diyos at iibigin daw ang kapwa. Maganda pakinggan. Ngunit, may babala ang Panginoon. May pagpapala, sumpa. Pagpapala pag sinunod ang utos niya, sumpa pag hindi, at sumunod sa ibang mga Diyos. Anong ginawa ng tao? Na humaling sa utos ni Jesus na iibigin ang Panginoon at iibigin ang kapwa. Nakalimutan na yung 10 utos ng Diyos na kung saan sana nagkaroon tayo lahat ng pagpapala. Kaya anong nangyari sa buong mundo ngayon? Sumpa. Nangangahulugan, itong ginagawa ni Jesus ay hindi na pagsunod sa Diyos, kundi pagsunod sa Diablo. Wala namang binabaliktad si Jesus dyan . Basahin ho natin. Ano ba yung utos ng Diyos na kung sinunod sana ng buong mundo ay hindi tayo naligaw ngayon? Deuteronomy 5 verse 16. Ito po ang nakasulat. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang iyong mga araw ay lumawi at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang sabi dito ng propetang Moses, igalang mo ang iyong ama at ina. Kaya igalang kasi nga ang Diyos, yan ang may likha sa atin. Pero, ganun pa man, kaya tayo nandito sa mundo dahil sa mga magulang natin. Kaya sinabi ng propetang Moses na sinalita sa kanya ng Panginoon, igalang ang magulang, ang iyong ama't ina. Kasi nga, pag ginalang natin yung magulang natin, para na rin nating ginagalang ang paglikha ng Panginoon sa atin. Kasi ang nag-create sa atin, hindi naman ang Diyos direkta, kundi ang magulang natin. Kung walang magulang natin, wala tayo dito sa mundo. Kaya nga, igalang. Ganun pa man, ang pagpapala, upang yung mga araw ay lumawig at kabuti mo sa lupain na binibigay sa ng Panginoon mo Diyos. Pag sinunod natin yung utos ng Diyos na yan, na igalang ang magulang, gaganda na buhay natin, hahaba pa. Ano ba yung kabaliktaran ng igalang? Diba, mapuot ka sa iyong ama't ina. Ano bang ginawa ni Jesus? Ito po sa Lucas 14:25-26. Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y lumingon sa kanila ay sinabi,
Kung ang sinumang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina, at asamang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, o pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Ano sabi ni Jesus? Kung ang sinumang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina, nangangahulugan para ka maging tagasudod ni Jesus. Mapuot ka sa magulang mo. Teka muna, ang salita ng Diyos igalang sa kanya kapuutan. Kabaliktaran o hindi? Kabaliktaran. Kaya nga, sistema ng dyablo. Ano pa yung utos ng Diyos na kung nasunod natin lahat, ilumala ang kasamaan sa mundo? O basahin natin sa Deuteronomy 19:19 to 21. Ito pong nakasulat, ay gagawin mo nga sa kanya ng gaya ng kanyang iniisip gawin sa kanyang kapatid, sa gayoy iyong aalisin ang kasamaan sa gitna mo. At maririnig niya ang mga natitira at matatakot at hindi na sila magkakamit pa ng gayong kasamaan sa gitna mo. At ang iyong matay huwag mahabag, buhay kong buhay, mata kong mata, ngipin kong ngipin, kamay kong kamay, paa kong paa. Nangangahulugan, ang salita ng Diyos dito, pag gumawa ng kasamaan ang isang tao laban sa kanyang kapatid, paparusahan, huwag kaawaan. Ngayon, kaya sinalita dito, buhay kong buhay, mata kong mata, ngipin kong ngipin, kamay kong kamay, paa kong paa. Ibig sabihin, gamitin din natin yung common sense, ika nga. May kanya-kanyang kategoryan. Kaya nga, mata kong mata, ngipin kong ngipin, kamay ko. Ibig sabihin, dapat yung parusa, naaayon din sa ginawa ng tao. Hindi naman pwede yung jaywalking ka, tapos death sentence ang ibigay sa iyo. Hindi naman tama yun. Yung po yung ibig sabihin dito. Gumawa ng karampatang o pagpataw na parusa para hindi na pamarisan. Totoo ba na yung ibig sabihin ng mata sa mata, yan po yung tinatawag na katwiran? Basahin po natin. Dito po sa awit 18, ito po ang nakasulat. 18:24 to 27. Kaya't kinantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking kamay sa kanyang paningin. Sa mahabagin ay pakikilala kang mahabagin, sa sakdal na tao ay pakikilala kang sakdal, sa dalisay pakikilala kang dalisay, at sa matigas na loob ay pakikilala kang mapagmatigas. Sapagkat iuliligtas ang napipigating bayan, ngunit ang mapagbataas na mata ay iyong ibababa. Ang salita dito, katwiran, sa mahabagin, mahabagin ka. Kung mabuting tao yan, maging mas mabuti ka sa taong yan. Kung sakdal yan, mas maging sakdal ka. Kung dalisay yan, mas maging dalisay ka. Ibig sabihin, ganun ang dapat mo pagtrato ng kapwa. Pero, sa matigas na loob, pakikilala kang mapagmatigas. Ibig sabihin, teka muna, pag yan, gumawa ng hindi tama, na ipapataw tayong parusa dyan. Yun yung katwiran. At pag nagawa natin yan, ililigtas yung napipigating bayan, walang maaabuso. At yung mga mapagmataas na mata iyong bibaba, ibig sabihin walang aabuso din sa kapangyarihan. Walang maaabusong tao at walang abusadong tao. Pag yang utos ng Diyos ang ginawa natin. Ang problema, kaninong utos ang sinunod natin? Tandaan natin, sa Diyos, parusahan ang kasamaan ng naaayon. Ano naman ang nangyari kay Jesus? Tandaan natin ang kabaliktaran ng aral ng Diyos, aral ng dyablo. Ano ang ginawa ni Jesus? Dito po sa Mateo 5:38 hanggang 44. Narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ibig sabihin, alam ni Jesus yung utos. Tatapwat, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. At ang mag-ibig na ikaw ay pagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. Ibig sabihin, walang-wala ka na nga, ninanakawan ka pa, hayaan mo pang pagnakawan ka. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. At sa sino mang ipipilit sa iyo, na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Sino mang pipilit sa iyo, na ikaw ay lumakad ng 1 milya. Pag sinabing pipilit, hindi mo kagustuhan. Sabi ni Jesus, lumakad ka pa ng 2 milya na kasama niya. Ibig sabihin, magpaabuso ka pa. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuputan mo ang iyong kaaway. Datapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang.
Dito maraming tao ang nagkaroon ng iba-ibang paliwanag. Ang paliwanag ni Maestro, bigyan mo sa iyo humingi, huwag mo talikdan ang sa iyo nangungutang. Ibig sabihin, kahit walang-wala ka na, magbigay ka pa. Hindi naman tama yun. Sa aral ng Diyos, ibigay mo lang yung kaya mo. Huwag ka nang sumobra doon kasi paano ka na, kawawa ka na. Ibig sabihin nun, gagamitin mo yung talino mo, huwag ka magpaabuso. Kay Jesus, hindi, magpaabuso ka pa. Kung gagamitin natin ang ating karunungan at kaunawaan, sinasalita ni Jesus, hindi siya kakampi ng kabutihan. Kakampi niya yung masama. Kaya ang kasamaan lumaganap sa buong mundo. Kaya nga, yung sinilita ng diablo sa kanya, bibigay ko sa yung lahat ito, sambahin mo ako. Paano? Baliktarin mo yung utos. Binaliktad ko yung utos, nanalo ko sa hardin ng Eden, kaya ito. Ngayon, kung gusto mo pa sa iyo yan, simple lang, gawin mo yung inutos ko. Baliktarin mo lang yung inutos ng Diyos. Anong ginawa ni Jesus? Binaliktad. Nagkaroon siya ng kapangyarihan, buong mundo nasa kanya. Ngunit, yung parusa ng Diyos, nagkaroon ng kaganapan kay Jesus. Ano yan? Yung paggawa ng kasamaan, hahampasin siya ng mga tao. Dito, kitang-kita natin ang ginawa ni Jesus na kasamaan. Hindi na nga siya nagsisi doon sa pagpapanggap niyang anak ng Diyos. Ang ginawa niya pa, lalo niyang ipinagpatuloy dahil sumamba siya sa diablo. At dahil sa pagsamba natin kay Jesus, sinamba na rin natin ang diablo nang hindi natin alam, kaya pandaraya. Kaya nga buong mundo ay nasumpa. Sumunod tayo sa ibang Diyos na hindi natin nakilala. Tanong, kung ano ba yung utos ng Diyos na kung sinunod sana natin, hindi sana tayo nagkaroon ng tinatawag ngayon na climate change crisis. Ano ba yung utos ng Diyos na yan? Dito natin babasahin sa Exodus 31:12-18. Ito po ang nakasulat. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises ng sinasabi, salitain mo rin sa mga anak ni Israel na yung sabihin katotohanang ipangilin ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Inyong ipangilin ang sabat nga, sapagkat yao'y pangilin sa inyo, ang bawat lumapastangan ay wala pagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay hiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. 6 na araw na gagawin ang gawain, tatapat ang 7 araw ay sabat na takdang kapahingahan, pangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng sabat ay walang pagsalang papatayin. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng sabat, natutuparin ang sabat sa buong panahon ng kanilang lahi na pinakapalaging tipan. Ito ang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at sa 7 araw ay nagpahinga at naginhawahan. May utos ang Diyos sa 10 utos. Okay? Hindi lang puro utos yan. Ang utos dyan ay napakadaling sundin. Magpahinga sa trabaho. 6 na araw na magtatrabaho ka, pero 7 araw, magpahinga ka naman. Ang Diyos nga nagpahinga After niya ginawa ang langit at ang lupa, nagpahinga siya ng 7 araw o ng 7 parte ng kanyang paglikha, nagpahinga siya doon. Kung ang Diyos nagpahinga, tao pa kaya? Paliwanag pa ni Maestro, kung mapapansin nyo, pag tayo ay nagkasakit, ang unang payo ng doktor, magpahinga. Punta tayo sa ospital, ano bang nangyari doon? Tayo ay nakahiga, nagpapahinga, nangangahulugan. Malaking bagay ang pahinga sa tao. Ano ba ang nangyari, ba't hindi natin nasunod ito? Basahin natin sa John 9 verse 16. Ito po ang nakasulat. Ang ilan sa mga Pariseo ay nagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Tatapwat sinasabi ng mga iba, paano bagang nakakagawa ng ganyang mga tanda ang isa taong makasalanan at nagkaroon ng pagkakabahagi sa gitna nila. Ibig sabihin, hindi sinusunod ni Jesus yung utos ng Diyos. Yung Sabat na magpahinga, doon pa siya nagpapagaling. Tingnan mo na, di ba, kung ano-ano mga katwiran ang ginawa ng tao. Ano pa yung ginawa ni Jesus sa Sabat? Dito natin babasahin sa John, sa 1:5-18 hanggang 19. Ito po ang nakasulat. Dahil dito, lalong ngang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin.
sapagkat hindi lamang sinira ang araw na Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kaya nga ho, yung ginawa ni Jesus na pagpapanggap na anak ng Diyos, kasamaan talaga yan eh. Kasi, pag sinabi mo anak ka ng Diyos, edi Diyos ka na rin. Kaya galit na galit sa kanya yung mga Hudyo, may katwiran. Tapos, sinira niya pa yung Sabat. Ang sabi ng Diyos, pinakapalaging tipan yan. Yan ang patunay na ako ang Diyos ninyo at kayo ang bayan ko. Kaya nga pinakapalaging tipan covenant na tinatawag. Tapos ang ginawa ni Jesus, sinira niya yung Sabbath, na kung saan ang tao sana'y nakapagpahinga. Kung nakapagpahinga ang tao, edi dapat recharge ka. Inalis ni Jesus yun. So ano nangyari sa buhay ng tao? Lalong sumama. Pinalaganat niya ang kasamaan, inalis niya yung pagpapala sa tao, at inalis niya sa tao yung kasiyahang mabuhay sa mundo. Bakit? Kasi puro trabaho na lang. Wala nang pahinga, hindi na nakaka-enjoy. Oo, nag-i-enjoy tayo ngayon. Pero pag sinunod niyo yung aral ni Jesus, parang walang enjoyment doon. Kasi nga, ano pa si Jesus? Kaninong aral ang sinusunod niya? Aral ng dyablo. Sa Diyos, gusto ng Diyos, sinunod mo yung utos, pagpapala. Ni-enjoy niyo yung buhay niyo sa mundo. Anong ginawa ni Jesus? Hindi. Magpakahirap kayo. Magpakaabuso kayo. Hayaan nyo yung masama. Maganda pakinggan, pero pabor na pabor sa kasamaan. Aral ng dyablo. Tanong, paano ba sinira ni Jesus ang Sabat? Dito tayo ngayon sa Lucas 14:1 hanggang 6. Ito ang paborito ng mga reliyon para mabaliwala ang Sabat. At nangyari sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Pariseyo ng isang Sabat, upang kumain ng tinapay, ay inaabangan nila siya. At narito, sa kanyang harapan ay may isang lalaking namamaga. Ibig sabihin, taong may sakit dinala sa harap niya, panahon ng Sabat. At pagsagot ni Jesus ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Pariseyo na sinasabi, matuwid baga o hindi na magpagaling sa Sabat? Datapwat sila hindi nagsiimik, at siya'y tinangnan niya, at siya'y pinagaling, at siya'y pinayaon. Ibig sabihin, tinanong niya, tama ba na magpagaling ng tao sa Sabat? Hindi nakasagot. Pinagaling niya yung may sakit. So, ang nangyari, sabi ng Marillion, kita nyo, yung katwiran ni Jesus, importante yung pagpapagaling niya. At yung utos ng Diyos, luma na yan, wala na yan. Ano pang ginawa ni Jesus? 5. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o bakang lalaki na mahulog sa hukay, at sa pagdakay hindi kukunin kahit araw ng Sabat? Paano yan? Gumamit pa siya ng halimbawa. Pag yung alaga mong hayop, yung asno o baka mo nahulog sa hukay, hindi mo ba kukunin yan kahit araw ng Sabat? Hindi nakasagot sa kanya yung mga tagapagtanggol ng kautusan. Ngayon, talaga nga hindi makakasagot sa kanya kasi siya lang yung may unawa na mas matindi pa doon sa mga nagsasabing tagapagtanggol ng kautusan, kasi nga siya yun dapat na magpaunawa sa tao tungkol sa kautusan ng Diyos, lalo na tungkol sa pangalan. Ang ginawa ni Jesus, imbis na pinakita niya yung liwanag ng tunay na pagsunod sa kautusan ng Diyos, ay lalo niya pang inalis sa tao yung tunay na karunungan na yan, kasi ang dinadiyos niya, sinasamba niya, ang dyablo na. Ngayon, nung dumating itong propeta na gaya ni Moses na si Maestro, ano ang pinakita sa kanya ng Diyos? Na siyang magsasansala sa sinalita ni Jesus tungkol sa Sabat. Na paano daw pag yung hayop mo, yung baka o asto mo, nahulog sa hukay, hindi mo ba yan pupulutin sa araw, kukunin o ililigtas sa araw ng Sabat? Nung panahon na yan, mahalaga yung asno at baka kasi yan yung mga beasts of burden nila. Kasi nung panahon na yan, mahirap silang makapamukid pag wala silang asno o di kaya baka. Mahihirapan silang magtrabaho. Ano ang nasa utos ng Panginoon? Ito ang pinakita ng Panginoon kay Maestro. Deuteronomy 5 verse 12 to 14. Ito po ang nakasulat. Iyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipanginin gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat na iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, niyang iyong anak na lalaki at babae, niyang iyong aliping lalaki,
ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang bayan, upang iyong ang aliping lalaki at babae makapagpahingang gaya mo. Tuloy pa natin sa 15. At inyong lalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapihangrihang kamay at tatabisig, kaya iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Nilinaw ng Panginoon, magpahinga ka sa araw ng Sabat, 6 na araw, gagawa ka, 7 araw, magpahinga ka. Anak mo, alipin mo. Ibig sabihin alipin, sa panahon natin, yung mga trabahante mo. Kasi ngayon, hindi na pwede yung alipin, wala nang ganun. Yung mga nagtatrabaho sa iyo, baka, asno, ni anumang sa iyong mga hayop. Ibig sabihin, pati yung asno mo, pati yung baka mo, pahinga yan. Pati yung taga-ibang lupa na nasa loob ng inyong pintuang bayan. Kasi nga, pinaalala sa kanila ng Diyos na once upon a time, naging alipin din kayo. Kaya, kung ano yung kabutihan na ginawa sa inyo, ganun din ang gawin nyo sa kanila. Hayaan nyo silang magpahinga. Ibig sabihin, ang Sabat, lahat dapat magpahinga. Kaya yung katwiran ni Jesus, paano pag yung baka mo o yung asno mo nahulog sa hukay sa araw ng Sabat? Di mo ba ililigtas yun? Baliwala yun. Kasi, kung sinusunod mo yung aral ng Diyos, dapat hindi nakakalabas yung baka o asno mo. Kasi lahat dapat magpahinga. Kaya yung katwiran ni Jesus na yan, maling-mali. Tanong, ano ba, totoo ba na may pinarusahan sa araw ng Sabat dahil sa paglabag sa araw ng Sabat? Basahin natin dito sa Bilang 15:32 to 36. Samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasa ilang, ay nakakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Namumulot lang po ng kahoy, pero araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa pinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. Tandaan natin, hindi kaagad pinarusahan yung taong namulot lang nung namumulot lang ng kahoy sa araw ng Sabat. Kasi nga, namumulot lang naman Kaya, kinulong mo na, detention. So dito, may kita din natin na inaantay ni Moses, ni Propeta Moses, kung anong hatol dun sa taong yan. Kasi namumulot nga lang Anong sabi ng Panginoon? At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya sa buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato. Gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Inantay ni Moses ang utos ng Diyos at tungkol sa taong yan, pinarusahan, mamatay, mamumulot. Kasi nga, ang bilin ng Diyos, lahat magpahinga. Paano tayo makakapagpahinga kung may naririnig ka na may taong nagtatrabaho? Hindi pahinga yun. Disturbo yun. Ang ibig lang sabihin ng Diyos dyan, lahat kayo pinagpapahinga ko, huwag ninyong disturboyin ng isa't isa. Igalang ninyong isa't isa kasi nga nagtrabaho kayo, magpahinga naman kayo. Kaya kung meron mang lumapag dyan, papatayin. Bakit? Kasi walang paggalang sa inyo yan. Ganun ang ibig sabihin ng Diyos na pinaliwanag ni Maestro. Ngayon, balikan natin ang nangyari kay Jesus. At bago pala yan, yung bang Sabat, pahinga lang ba yan para sa tao o sa hayop? Tanda natin ang tanong kanina, kung sinunod natin yung Sabat, hindi sana lumala yung nararanasan nating kalamidad sa mundo. Hindi sana nagkakaroon ng krisis na binabanggit sa klima. Kung ginawa natin yung utos ng Diyos na yan, hindi nangyari yan. Dito natin babasahin sa Leviticus 25, 1-4. O Levitico 25, 1-4. Ito po ang nakasulat. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na ibinibigay ko sa inyo ay mangingilin ng isang Sabat sa Panginoon ang lupain. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid at 6 na taong kakapunin mo ang iyong ubasan at titipunin mo ang bunga ng mga yan. Datapwat sa 7 taon ay magiging Sabat na takdang kapahingahan sa lupain. Sabat sa Panginoon, huwag mong hahasikan ang iyong bukid o kakapunin ang iyong ubasan. Tuloy natin sa 5. Yaong tumubo sa sarili mong inaanihan ay huwag mong aanihin, at ang mga ubas ng iyong ubasan ay hindi nakapon ay huwag mong titipunin, magiging taong takdang kapahingahan sa lupain.
At ang bunga sa Sabat ng lupain ay magiging pagkain sa inyo at sa iyong mga aliping lalaki ni babae at sa iyong aliping upahan at sa tagaibang bayan na nakikipamayan sa inyo at sa iyong mga baka at sa mga hayop na nasa iyong lupain upang paging pagkain ang lahat ng mga bunga niyaon. So, ang Sabat pala, hindi lang para sa tao at sa alaga mong mga hayop. Ito din pala, may Sabat din pala para sa lupain. 6 na taon, tuloy-tuloy mo yung tatanim mo, pag-harvest mo. Pero, pagdating na 7 taon, pahinga. Huwag magtanim, huwag mag-harvest. Pwede nyo kainin yung mga bunga, pagkain lang. Pero, huwag mong i-harvest para ipagbili. O kung ano, o gawin man siyang, o itrabaho ninyo. Hayaan nyo lang siyang nandyan, pero kumuha lang kayo ng kakainin ninyo. Walang gagalaw ng lupa. Ang ginagawa natin sa mundo ngayon, nandyan pa rin pagtatanim, pag-harvest. Ngayon naman, pagbimina, pagkuha ng langis. Okay. May utos pala ang Diyos na pag 7 taon, pahinga. Dapat pala, kung ito na ituro sa atin ng mga nagpapakilalang reliyon, na sa ganitong taon, walang gagalawin na resources. Para kahit papaano, makapag-recharge naman ang mundo. Anong ginawa natin? Inabuso. Binaliwala natin yung Sabat dahil kay Jesus, kaya hindi na rin natin nalaman yung pagpapahalaga sa kapaligiran. Kung gagamitin natin ang talino natin dito sa salita ng Diyos, ibig sabihin, alagaan nyo rin yung kapaligiran nyo. Pagpapahinga rin yan. Hindi yan unlimited. Hayaan nyo rin na mag-recharge, mag-renew. Ngayon, sa panahon natin, ano bang ginagawa natin? Inabuso natin ang mundo natin. Inabuso natin ang mga resources, yung mga yamang kalikasan, yamang lupa. Pagtanim, halos wala ng pahinga ang lupa. Kaya anong nangyari sa buong mundo ngayon? Krisis. Nandyan ang lindol, nandyan ang baha. Bakit inabuso nyo ang mundo? Kaya yan ngayon ang ginaganti sa atin ng mundo, na likha ng Panginoong Diyos. Noon pa man, may utos na ang Panginoon tungkol sa pag-aalaga para sa sarili at para sa lupain. Dahil sa sinunod natin ang aral ni Jesus, na aral ng Diablo palang tinuturo, lahat yan nawala. Kaya anong nangyari sa mundo natin ngayon? Kasamaan, kasiraan, kalamidad. Ano pa ang nangyayari sa mundo ngayon? Diba? Turo sa atin ng reliyon ang dala ni Jesus, kapayapaan. Tandaan natin ang Sabat, kapayapaan din yan kasi lahat tayo nagpapahinga. Inalis ni Jesus ang Sabat, parang inalis mo na rin ang kapayapaan. Ano ba ang dala ni Jesus sa mundo? Dito na ngayon sa Lucas 12:49 hanggang 53. Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa at ano pang ibigin ko kung magningas na. Ibig sabihin, ang dala niya pala apoy. Ito in a way, symbolical. Bakit? Kasi inalis mo yung Sabat sa tao, na kung saan ang Sabat ay hindi lang pagpapahinga ng tao, kundi na lupain. Inalis mo yung pahinga ng lupain. Ano nangyari sa buong mundo ngayon? Dahil naabuso, climate change crisis. Ano ba ang pag sinabing climate change crisis? Global warming. Parang apoy, pag-iinit. Dahil yan sa ginawa ni Jesus na pag-alis ng utos ng Diyos tungkol sa Sabat. Tuloy natin ang basa. 50. Tatapat ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin at ganong aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap. Kasi nga, ang sabi ni Maestro, kung si Jesus dapat mamatay para sa ating lahat, dapat excited siyang mamatay. Dapat hindi siya nagigipit. Kaya siya nagigipit dahil hindi siya dapat mamamatay. Alam niya na matindi ang parusang pagdadaanan niya dahil gumawa siya ng kasamaan. Tuloy natin ang basa. Inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Kaya ganun ang salita ni Jesus kasi nga, ito yung mangyayari. Akala ba ninyo na dala ko kapayapaan? Kasi nga gawa ng turo na rin yun. Sinasabi ko sa inyo, hindi, kundi pagkakabahabahagi. Sapagkat mula ngayon ay magkakabahabahagi ang 5 sa isang bahay, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Sila ay magkakabahabahagi. Ang ama ay laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki ay laban sa ama. Ang ina ay laban sa anak na babae at ang anak na babae ay laban sa kanyang ina.
Ang biyenang babae laban sa kanyang manugang na babae at ang manugang na babae laban sa kanyang biyenang babae. Dala pala ni Jesus pagkakahati-hati, dibisyon, mag-aaway-away sa loob ng isang bahay. Sa isang sambahayan, iba't ibang reliyon, buong mundo, iba't ibang bansa, pero nagkahati-hati tayo dahil sa reliyon na gawa ni Jesus. Kasamaan, kalamidad, kaguluhan, pagkakabahabahagi, yan ang naging resulta ng aral ni Jesus. Ganun pa man, si Jesus, muli wala ng kasalanan. Nakilala lang natin yung tunay na nangyari kay Jesus. Alamin natin, ngayon nabisto na natin na ito pala ang nangyari kay Jesus, ito palang tunay niyang ginawa. Yung bang reaction natin na pagkagulat, pagkabalisa, o disappointment, nakahula ba yan? Basahin natin ngayon. Isaiah 14 verse 9 to 20. Ito po ang nakasulat. Ang Seol mula sa ibaba ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo, sa makabibigay ang lahat ng pinakapangulo sa lupa, nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng hari ng mga bansa. Kasi nga, buong mundo magugulat na itong taong ito na dating tinitingala, gumawa pala ng kasamaan. At sinabi dito'y, ang Seol mula sa ibaba ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating, nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo. Sa mga katwidbagay ang lahat at pinakapangulo sa lupa, nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan lahat ng hari ng mga bansa. Ibig sabihin dito, yung matagal na hiwaga tungkol kay Jesus, ngayon gigising na, magigitla na buong mundo. Silang lahat ay magsisisagot at magsasabi sa iyo, pati ba ikaw naging mahinang gaya namin? Ikaw ba'y naging gaya namin? Korap ka rin pala. Yun pala ang ibig sabihin. Masama ka rin pala. Yun ang ibig sabihin dito. Ang iyong kahambugan ay nababa sa Sheol, pati ng tunog ng iyong mga biola, ang uod ay nangangalat sa ilalim mo at tinatakpan ka ng mga uod. Kahambugan, bakit? Kasi nagpanggap siyang anak ng Diyos dahil kay Pedro, nagtayo pa ng bahay sa sarili bisa sa Diyos at binaliktad niya yung utos ng Diyos. At ano pang matinding kahambugan? Bago siya namatay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Imbis na humingi na tawad sa Diyos, nanisi pa sa Diyos, kaya ayan, patay. Uod nangangalat sa ilalim mo kasi nga, hindi naman siya nabuhay muli. Tinatakpan ka ng mga uod kasi nga, namatay siya dahil sa kanyang sariling kasalanan. Malalaman natin mamaya yan. Ano't nahulog ka mula sa langit o talas sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang pahina ng mga bansa. At sinasabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y upo sa kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Sasampa sa langit, tataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Sinalita ba ni Jesus yan? O, dito tayo ngayon sa Mateo 26:63-64 hanggang 65. Datapat hindi umimik si Jesus at sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, kita'y pinapanumpa alang-alang sa Diyos na buhay, na sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo ngayon, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at puwaparitong nasa mga alapaap ng langit, na magkagayoy hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit at sinabi, nagsalita siya ng kapusungan. Ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narito, ngayon narinig ninyo ang kapusungan. Anong nangyari? 66. Anong akala ninyo? Nagsisagot sila sa kanilang sinabi, kadarapat-dapat siya sa kamatayan. 67. Na magkayoy iniluraan siya ng kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba. Ano bang nakasulat? Pag siya'y gumawa ng kasamaan, hahampasin siya ng pamalo ng mga tao, panghampas sa mga tao. Paparusahan siya ng mga tao dahil sa kanyang kasamaan. Nakasulat pala. Ito na po. Yung hula ni Propeta Isaias na to, tungkol pala to kay Jesus. Ngayong nabisto na siya, nakilala na natin yung tunay na nangyari sa kanya. Ano pa ho nakasulat? Ako'y, dito po sa 14:14, Isaiah, ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga alapap, ako'y maging gaya ng kataas-taasan. Sinabi ba ni Jesus yan? Dito po sa John 10:29-34.
Ito pong nakasulat. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. At nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa amang pinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Tandaan natin ang style ng dyablo, ang sistema ng dyablo, kabaliktaran. Ang dapat kung si Jesus matino, teka, anong masamang ginawa ko kaya niyo ako babatuhin? Ang sabi ni Jesus, teka, marami akong mabuting ginawa. Alin sa mabuting gawa ko ang dahilan bakit niyo ako babatuhin? Baliktad, dyablong-dyablo. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tayo nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Ibig sabihin, nagpapakilala na siyang sarili na siya ay Diyos din. Kaya itong nakasulat, yung kahambugan niya, mabababa, mabibisto ng mga tao, ito man sinasabi mo, pinapakilala mong anak ka ng Diyos, pinapakilala mong Diyos ka. Ganun pa man, ano nangyari sa kanya? 15. Gayon may mabababa ka sa Sheol sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Kaya kaduluduluhang bahagi ng hukay kasi nga, ninakaw ng mga apostol niya yung kanyang bangkay pagkamatay niya at pinalabas nila na nabuhay muli. Nangangahulugan, kaya kaduluduluhang bahagi ng hukay kasi hindi na nalaman kung nasaan yung kanyang tunay na bangkay. Tuloy na lang natin yung basa, 16. Silang nakakita sa iyo ay magsisititig sa iyo. Kanilang mamamasdan ka ang sasabi, ito baga ang lalaki na nagpainig ng lupa na nagpauga ng mga kaharian. Ito ba yung Jesus na kinakatakutan ng lahat, ginagalang ng lahat, sinasamba ng lahat? 17. Na ginawang gaya ng ilang ang sanlibutan at gumiba ng mga bayan nito at hindi nagpakawala ng kanyang mga bilanggo upang magsiuwi. Kaya sinabi dito na ginawang gaya ng ilang ang sanlibutan kasi nga inalis niya yung pagpapala. Ang pagpapala, maganda yung kapaligiran. Pag sinabi mong supa, ilang o desert, tuloy natin ang basa, 18. Lahat ng mga hari ng mga bansa, silang lahat na natutulog sa kwalatian, bawat isa sa kanyang sariling bahay. Ngunit ikaw ay natapon mula sa iyong libingan na gaya ng kasuklam-suklam na sanga, gaya ng bihisa ng mga patay na tinaga ng tabak, na buwaba sa mga bato ng hukay, gaya ng bangkay na yapakan ng paa. Ikaw ay hindi malalakip sa kanila sa libingan, sapagkat iyong sinira ang iyong lupain, iyong pinatay ang iyong bayan, ang angkan na magagawa ng kasamaan ay hindi lalagi magpakailanman. At para saan ba si Jesus sinugo? Di ba? Para sa mga Israelita. Iligtas ang kanyang bayan sa kanilang makasalanan. Ano bang ginawa niya? Nagpanggap na Diyos, titay na bahay sa sarili, sinamba pa ang dyablo, aral ng dyablo ang itinuro. Imbis na ligtas ang kanyang bayan sa kanilang makasalanan, hindi na nagawa. Bagkus, buong mundo, aral ng dyablo pa ang sinunod. Kaya, ang parusa sa kanya, hahampasin ng mga tao, hindi malalakip sa libingan. Tingnan nyo, pag pumunta tayo sa simbahan, hanggang ngayon nakapako pa rin. Yung mga hari, inaalala yung buhay, kamatayan, nakapagpahinga na, pero siya hanggang ngayon nakapako pa rin. Nangangahulugan, hindi na libing-libing. Ngayon pa man, dahil nabisto na si Jesus, medyo makakapagpahinga na. Dahil nga, nalaman na natin yung totoong nangyari sa kanya. Ito ang tanong. Paano natin nalaman na si Jesus ang tinutukoy sa hula na to? Basahin natin. Kasi itong talas sa umaga, pag binasa natin sa ibang version yan, malabas, yan daw si Lucifer. Morning star, yan daw si Lucifer. So, babasahin natin ngayon dito sa ibang version ng Biblia. Ito pong nakasulat. So, pag binasa po natin yan sa King James Version, Isaiah 14:12, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? Isaiah 14:12. Ngayon yung Lucifer, pinalit nila sa nakasulat na morning star. Pero pag binasa natin sa ibang version, How have you fallen from heaven, O morning star, son of the dawn? You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. Nangangahulugan, ang ginawa ng mga nag-translate ng salita ng Diyos sa iba't ibang version, yung morning star ginawang Lucifer. Ganun pa man, may ibang version na pinakita, yung talagang nakasulat na morning star dito po sa Isaiah 14:12 na code doon sa taong
pinarusahan ng Diyos dahil nagpanggap na Diyos. Ngayon, punta tayo ngayon sa Good News Bible, Isaiah 14:12. King of Babylon, bright morning star, you have fallen from heaven. In the past you have conquered nations, but you have been thrown to the ground. So, yung Isaiah 14:12, symbolical na King of Babylon, na yan din yung bright morning star. Sino yan? Punta tayo ngayon dito sa Revelation. At alamin muna natin, yung bang Lucifer o tala sa umaga, yan din ba si Satanas? Kasi sa loob ng pagkahaba-habang panahon, pinalabas nila na si Lucifer, yan din si Satanas. Gumawa pa ng kwento na nagkaroon daw ng labanan sa langit, na dahil si Lucifer, gusto niya na siya lang yung maningning na anghel, na ingkit, gusto niya na maging Diyos din, nagkaroon ng labanan, natalo siya, nilaglag siya sa lupa, ginawa siyang Satanas. Alamin natin kung yan ba yung tunay na kwento. Alamin natin, sino ba yung tala sa umaga o Lucifer? Yan ba si Satanas? Revelation 12 verse 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at kanyang mga anghel ay inihagis sa kasama siya. Yung palang dragon, ahas, Diablo, Satanas, yan si Satanas, hindi siya yung tala sa umaga. Sino ba yung totoo ba yan? Revelation 20 verse 2. Ito po ang nakasulat. At sinugaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Nangangahulugan, yung Diablo, Satanas, dragon, matandang ahas, yan yung si Satanas. Hindi siya yung tala sa umaga. Ang tanong, sino yung tala sa umaga? Revelation 22:16 o Apokalipsis 22:16. Akong si Jesus. Sabi nga ni Maestro, si Jesus ang nagsasalita. Akong si Jesus, parang under oath, ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Sabi ni Jesus, meron siyang uutusan na anghel, magpapatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ibig sabihin, hindi niya kalaban ang taong magpapatotoo ng mga bagay na ito sa kanya. Anong patutuhanan? Ako ang ugat at ang supling ni David. Ibig sabihin, hindi siya anak ng Diyos. Anak lang siya ni David. Pinatutuhanan ni Maestro yan. Ano pa? Ako ang maningning na tala sa umaga. Ibig sabihin, siya rin yung tala sa umaga na nakasulat dito sa hula sa Isaiah 14. O sa ibang mga version, pinalabas na Lucifer. Nangangahulugan, pinapakita ni Jesus na may darating na pagpapatotoo sa kanya, na siya rin ang nagbigay ng pahintulot, na siya ay hindi anak ng Diyos, anak lang siya ni David. Ibig sabihin, siya yung nakahula dun sa 2 Samuel 7:12-14, na hinampas sa mga tao na lahi ni David dahil sa paggawa niya ng kasamaan. At ano pa, maningning na tala sa umaga, siya yung nakahula na morning star na mabibis ng buong mundo na gumawa ng kasamaan. Yan po yung pinakita sa amin ni Maestro. Ngayon, ito ang tanong ngayon, teka muna, sino sumulat ng Apokalipsis? Di ba, apostol? Nung binasa natin, ang paliwanag ninyo, propeta lang ang paniniwalaan. Bakit binabasa ninyo ngayon yung sinasabi ninyo pag-amin ni Jesus na siya yung tala sa umaga at ugat at supling na siya ni David na sulat ng isang apostol? Parang inconsistent yata ang aral ni Maestro. Alamin natin, sino ba yung sumulat ng Revelation? Propeta ba? O apostol ba? 22 verse 8-9 ng Revelation. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan, ako'y kapwa mo alipid at ang iyong mga kapatid na propeta at ang tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Nangangahulugan, ang sumulat ng Apokalipsis, hindi pala apostol na si Juan, kundi propeta na ang pangalan din ay Juan. Prophet John, hindi apostol John. Ang nangyari kasi sa tao, nung makita na John ang sumulat ng Revelation, akala nila apostol. Yung pala, ang pangalan na John, common na pangalan yan nung panahon na yan.
Kaya itong Revelation, hindi apostol ang sumulat, kundi propeta na ang pangalan ay Juan. Tanong, kung propeta ang sumulat nito, ano pala ang mga apostol all this time? Revelation 2 verse 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Nangangahulugan, gaya ng paliwanag natin kanina, ang Biblia nahati sa dalawang aral. Aral ng Diyos, aral ng Diablo. Aral ng Diyos, yan yung mga propeta. Aral ng Diablo, yan yung aral ni Jesus na ang nangyari, imbes na inihayag ng mga apostol yung ginawa ni Jesus na pagsunod sa Diablo, pinagpatuloy pa nila. Gumawa sila ng kung ano-anong kasaysayan tungkol kay Jesus. Kaya ang ginawa ng tao ang sinunod, yung kanilang sinulat, yung tinatawag na bagong tipan, yan pala ay puro kasinungalingan. Ang nakasulat dyan, puro panloloko sa tao. Ano ba yung panloloko? Sabi nga ni Maestro, ang mabuti, walang halong masama yan. Ang masama, walang halong mabuti. Pag ang mabuti, hinaluan mo ng masama, o ang totoo, hinaluan mo ng mali, panloloko yan. Yan ang New Testament. Pagkahalo ng tama at maling aral tungkol sa Diyos. Kaya tayo naloko kasi hindi na natin alam yung tama at mali. Kaya nga, ngayon alam na natin yung ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa utos, dahil nandyan na yung tunay na inutusan, malalaman na natin ngayon dito sa New Testament kung ano dito yung tunay na aral ng Diyos at yung gawa-gawa lang nilang aral ng Diyos na yung pala aral ng Diablo. Sa susunod na pagtalakay natin, aalamin natin kung yung bang sinabi ni Jesus na anghel na magpapatuto sa kanya, nasabi niya ba yan? Kasi nga yung sa Revelation, matagal nang patay si Jesus nung sinulat niyan. Kapag sinabi natin si Jesus at nagsalita doon, dahil lumalabas, buhay pa si Jesus. Ang totoo po niyan, pinapakita lang ng Revelation yung mga nakasulat dito sa salita ng Diyos na hindi pa nagkakaroon ng katuparan. Continuation yung Revelation. Nandoon makikita natin yung hindi pa natutupad. Si Jesus, bago pa siya namatay, sinabi niya na may darating na magpapatuto sa kanya. Hindi nilinaw ng mga apostol yon, bagkus kung ano pinagsusulat nila. Kaya yung Revelation, reminder yan tungkol sa sinabi ni Jesus noon na mayroong magpapatuto sa kanya. So, pahinga muna tayo at ang susunod nating topic ay tungkol sa bagay na yan. Aalamin natin yung darating na tunay na magpapakilala sa pangalan ng Diyos at kay Jesus. Aalamin natin yung pagnakaw sa bangkay ni Jesus ng mga apostol at ang ginawa nilang panuloko sa tao at ang pangalan ng Diyos. Kung paano kami tinuruan ni Maestro. Ganun pa man, nililinaw ko po. Nasa website na po ito. Doon sa website na thename.ph. Pero dahil po sa request ng mga tao na gusto nila mapakinggan ang aral ni Maestro, ganito po natin ginagawa. Sinishare namin sa inyo through recording. Salamat po. Pahinga muna tayo.